good news po sa lahat nating mga kababayan. Good news para sa ating mga domestic worker, mga kababayan. So, kasama ho dyan lahat ha. Hindi lang ho mga pro-government at pro-Marcos. Pati ho kayong mga DDS. So, tataas ang sahod po ng mga kababayan natin, mga domestic worker. Itong napaka-good news. Diba? Mga kababayan, ito, pakinggan natin. Ito na po, tataasan na po ang minimum na buwanang sahod ng mga domestic helper base sa anunsyo ng Department of Migrant Workers. Inanunsyo na po ng DMW ang pagtaas ng sahod ng ating mga domestic worker, mga kababayan. Mula ho sa $400 ay ngayon po ay ginawa na siyang $500, mga kababayan. At aabot ito ng 28,000. Diba? O yan ho, mga kababayan ha. So makikita natin dito, hindi lang ho dito sa Pilipinas na matulungan at mapaganda ang buhay nating mga Pilipino. Pati po ang ating mga nagtatrabaho abroad ay mas tinutuunan ng pansin din ng gobyerno kasi siyempre naman isa din sila sa mga bayani natin, no? Nakikipagsapalaran sila sa ibang bansa para magtrabaho, 'di ba? Para sa kanilang pamilya at para sa bansa natin, 'di ba? Kaya dapat lang nataasan din ang kanilang mga sahod. Siyempre, bigyan tulong ng ating gobyerno. At yan ho ang ginagawa ngayon ng ating gobyerno. Ayon yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito, pakinggan pa natin kung ano pa. May mga annual medical check-up din para sa kanila at dagdag proteksyon laban sa mga kaso ng pang-aabuso. Diba? May mga medical protection para sa mga nang-aabuso sa ating mga domestic worker, mga kababayan. So may protection na rin sila. So yan po ang inanunsyo ng ating DMW, mga kababayan. Diba? So ngayon nakikita natin na talagang iba talaga ang Pangulong Bongbong Marcos magtrabaho. Tahimik, pero may nagagawa. Ito na yung mga kababayan yung sinasabi ng Pangulo, bagong Pilipinas, walang maiiwan. So kung may maiiwan man, yun yung mga didili siguro. Nahayaw ho nila ng mga ganitong programa. Pero dito, sa ginawa na ito, maraming natuwang mga DDS, mga kababayan na na-screenshot natin yung kanilang mga komento. Mga kababayan, dahil sa ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nataasan ang sahod ng ating mga domestic worker, mga kababayan. Pakinggan pa natin to. Mula $400 o 22,700 pesos, magiging $500 o mahigit 28,000 pesos na ang minimum na buwanang sahod ng mga domestic helpers. Ayan. So mula sa 400 o 22,000 sa pera ng Pilipinas, ay ngayon ay gagawin na sa $500. $500 ay aabot ito sa pera ng Pilipinas na mahigit 28,000. Mga kababayan, yan ako ang magiging sahod ng ating mga domestic worker. Mga kababayan, tuloy natin. Sa ibang bansa, ito ang inanunsyo ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Capdac. This is a minimum monthly minimum wage increase. So there can be a higher wage rate, of course, depending on the host countries. Ang taas diba? So, tataas ang sahod, mga kababayan. So, good news. At siyempre, para sa ating mga OFW, mga kababayan. At ilan nga ho dito sa mga DDSO ay natuwa. Ito po, isa-isahin natin yung mga komento ng ating mga kababayan. At eto, tinakpan lang ho natin yung kanilang pangalan. Siyempre, good job. Laking tulong ito sa akin kahit maka-Duterte ako, approve sa akin itong taas sahod namin. Ganyan dapat, di ba? Mga kababayan. Ganyan dapat, mga DDS. Di ba?
kung ito naman ay para sa atin, makakatulong sa atin, appreciate naman, pasalamat naman, di ba? Oh, naman dapat. Oh, ito pa. Oh, ito pa. Oh. BBM na uli ako. Salamat sa pagtaas ng aming sahod, mahal na Pangulo. Yan yung mga komento nila ha, mga kababayan ha. So bumalik na sa, dati ka ba maka Duterte? Kasi ngayon sa panahon ngayon, tapos na eh. Tapos na yung administrasyon ni Duterte. BBM na ngayon. Kung sino sana ang nasa posisyon at kung sino ang sino ang presidente natin, dapat suportahan natin yan. Kasi dala-dala niya yan yung ating bansang Pilipinas. Kung ano man po ang nagagawa niya para sa bansa natin, lahat naman tayo makikinabang dyan. Diba? Wag ho tayo doon sa mga, alam nyo naman, na, nako, ay gusto lang kapangyarihan. Gusto nila makabalik sa kapangyarihan. Diba? So kung makikita natin, maganda ho ang mga nagagawa ng Pangulo at lalo na ngayon, isiniwalat niya yung mga anomalya sa mga flood control project at dito nalaman na lahat ng mga flood control project sa nagkaraan administrasyon, mga 3 administrasyon mula kay Aquino, Duterte, PBBM, mahahalungkat ang mga flood control project. Ito pa, mga kababayan. Lagi ko minumura si BBM, tapos siya pala talaga ang tutulong sa aming mga DH. Salamat, mahal na Pangulo. Di ba? Lagi niya daw minumura ang ating Pangulo. Alam nyo kasi mga kababayan, mag-isip na tayo, no? Dapat tayo, extend natin iisip natin. Huwag lang yung mura lang ng mura porque napanood nyo lang doon sa mga fake news nilang mga balita naniniwala na tayo. Mas maganda, research natin. Diba? Lagi daw niya minumura si PBBM. Pero si BBM din pala ang makakatulong sa kanya. Diba? Kasi dapat kasi mga kababayan, suportahan na lang ang presidente. Diba? Kung yan ang gusto ninyo by 2028, tapos sa termino ng Pangulo, hindi mo ito magawa. Yan iipon nyo. Desisyon nyo yan eh. Pero ngayon, dapat suportahan. Diba? Kasi nakikita naman natin ng Pangulo, nagtatrabaho eh. Ginagawa niya naman yung trabaho niya. Diba? O ngayon, diba? Napaka-good news, diba? Tinaasan ng sahod ang ating mga DH. Eto pa. Ayaw ko kay Marcos dahil pinakulong niya si Tatay Digong. Pero malaking tulong sa amin itong ginawa niya. Pagtaas ng sahod namin, salamat. Ganyan dapat appreciate, di ba? Magpasalamat tayo. Di ba? Mga kababayan. Yan dapat. Pero hindi ho ang Pangulo ang nagpakulong kay dating Pangulong Duterte, kundi ang sarili niya. Diba? Kasi wala hong warrant of arrest kung walang naabuso. Walang nag-file ng kaso kung walang naabuso. Diba, mga kababayan? At saka 2017 pa yan. Inamin mismo ni Senador Antonio Trillanes, mga kababayan, na 2017 pa yan. Panahon pa ni dating Pangulong Duterte, nag-file na sila ng kaso. Hindi ho ang Pangulong Bongbong Marcos ang sisisihin dito. Una-una sa lahat, sila ang gumawa niyan, diba? Hindi po ang Pangulo. Diba? Ang Pangulo, sumusunod lang sa batas. Ito pa, mga kababayan. Didiis ako, lagi kong binabatikos si Marcos. Pero laking pasasalamat ng nanay ko nasa Hong Kong dahil sa ginawa ni President Marcos. Diba? Mga kababayan. So, ganoon na lang. Diba? Alam nyo, magkaisa na lang at magtulungan. Yan naman ho ang gusto ng Pangulo eh. Kung may mga nakakasuhan man, mga nasa gobyerno, yan yung mga taliwas, yan yung may mga kasalanan na dapat managot sa batas. Diba? Mga kababayan, kung ano man po, yung mga nangyayari sa kanila, may mga kaso sila, mga kababayan, kung wala naman palang silang kasalanan,
huwag silang matakot na ilabas ang katotohanan kasi wala silang kasalanan, di ba? Di ba harapin nila yung buong katotohanan na wala silang kasalanan. Huwag silang matakot. Huwag nilang katulad yan, papatayin yung impeachment. Tapos sasabihin wala silang kasalanan. So paano mapapatunayan kung wala kang kasalanan? Kung papatayin nilang impeachment? Hindi pa nadidinig ang mga ebidensya. Hindi pa nadidinig kung ano yung mga hawak na ebidensya laban sa ating pangalawang Pangulo. Sino si Mary Grace Piatos? Sino yung mga yon? Mga custodian na nagsilabasan. So sino mga yon? Kung pinapatay nyo ang impeachment, paano na malalaman? So pinagkait nila sa taong bayan ang katotohanan. Ganun. Diba? Kaya saludo ako sa inyo, mga sir. Yung mga nagkomento na ito. Ganun dapat. So, hiling ko lang na sana magkaisa dahil ito ho, tulad yan, ginawa ito ng Pangulo. Sino nakinabang? Si BBM ba? Hindi. Tayong mga Pilipino. Kaya dapat lang magpasalamat tayo dahil ginawa niya ito para sa taong bayan. At yan naman kasi nakikita natin sa ating Pangulo. Diba? Katulad na lang, kahapon, may ininspeksyon ng Pangulo sa Benguet. Grabe. Panahon pa pala ni dating Pangulo Duterte yung proyekto na yon. Ang laki-laki ng budget, 260 million. Tapos ganun lang ang nangyari, ampaw ang pagkagawa. Tapos si BBM na naman ang sinisisi nila. Pero ang Pangulo, tinatama ang mali. Na wag ng pamarisan. Tama ang ginagawa ng Pangulo na isinisiwalat itong mga kabalastugan. Yung mga ginagawa nila ngayon sa mga proyekto. Para pagkasunod na presidente, kung sino nang susunod na presidente, matakot na sila. Na gumawa, actually, bistado na sila, alam na. So, makagawa na sila ng magandang proyekto. Diba? So, yun po. Kayo mga kababayan, ang masasabi nyo. Siyempre, good news sa ating mga DH, domestic helper. Maraming salamat sa inyo. God bless.